Ang usap-usapan ngayon dito sa PBA ay itong nakaraang trade na nangyari sa pagitan ng NLEX Road Warriors at ng Phoenix Fuel Masters, kung saan napunta sa NLEX Road Warriors si Evan Nelly at dito naman sa Phoenix si Sydney Onwubere. Na-approve na to ng PBA. Ang kino-question lang ng mga tao dito at kailan lang to lumabas dito sa Spin PH ay ito palang si Sydney Onwubere ay parang gusto nang magretiro. At yan ang dahilan kung ba't hindi naman siya masyadong nagagamit dito sa NLEX Road Warriors. Marami daw siyang mga personal issues na kinakailangan asikasuhin muna at kung mare-revive pa o magkakaroon pa siya ng interest muna sa basketball ay babalik siya. That is kung may babalikan pa. Kasi nga ngayon marami nagtatanong at marami nagsasabi na kaya ito tinrade ng NLEX dahil nga parang nawala na ng interest sa basketball si Onwubere. Kaya nila kinuha si Evan Nelly. Ang nakapagtataka, alam naman ng Phoenix yung sitwasyon nitong si Onwubere, so bakit nila ito kinuha? Kung hindi rin naman pala to maglalaro ng basketball. So ang nangyayari ngayon, itong si Onwubere, hindi naglalaro para sa Phoenix samantalang si Evan Nelly nagagamit ng NLEX. So parang lumalabas, pinagpalit ng Phoenix itong si Evan Nelly para sa wala. At ang medyo nakakagulat dito, itong si Evan Nelly, hindi naman yan bench player ng Phoenix. Isa yan to sa mga top players nila. Marami nga nagsasabi dapat siya ang starting point guard ng Phoenix dahil ganun kahusay yung kanyang nilalaro. So maraming nagugulat at hindi maintindihan bakit ito ginawa ng Phoenix Fuel Masters. Lalo na kung talaga naman silang desidido na i-trade itong si Evan Nelly for some reason, marami namang ibang teams na kukuha dyan at higit pa kay Sydney Onwubere ang makukuha nila. Hindi natin sinasabing walang talent itong si Onwubere. Yun nga lang, kung siya merong mga personal issues na kinakailangan i-handle, obviously, hindi siya makapaglalaro ng basketball. So, bakit ito kinuha ng Phoenix? Meron nakakapansin ngayon na dito sa San Miguel Beermen, ever since nung mag-take over itong si Coach Peter Martin, temporarily, sabi nila dahil meron daw iniinda ngayon si Coach Leo Austria, merong mga players ng San Miguel na hindi nagagamit na biglang nawala doon sa rotation. Tatlo ito actually, si Chris Rosales, Andreas Cahilig at itong si Jeronteng. May mga balita na itong si Jeronteng daw merong injury kaya hindi nagagamit. Pero itong kay Chris Rosales at itong si Andreas Cahilig wala tayong napabalitaan dyan. Ang nangyari ever since nung dumating itong si Paulo Hernandez, siya na ang ginagamit ngayong point guard ng San Miguel. At actually kung napapansin ninyo, maski si Chris Ross, konti na lang yung minuto na binibigay dito. Pero asahan natin na pagdating naman ng playoff, si Chris Ross pa rin ang gagamitin ng San Miguel Beermen. Ito si Chris Rosales talaga ang medyo nawala ng minuto, pati na si Cahilig kasi majority ng minutes ngayon binibigay dito kay Rodney Brondial, Motaw Tua at syempre dito kay Junmar. Although siguro medyo understandable din dahil si George King, yung position niya power forward, so baka yun ang isang dahilan. Kaya nga ngayon, tignan natin kung ang mga nabanggit na players ay baka matrade na. Kasi usually kapag ang ganyan na sitwasyon, yung mga players hindi nagagamit, malamang nangyayari dyan, ite-trade ka agad-agad. So, hindi na ako magtataka kung iyan ang maging sitwasyon dito. Dahil alam naman natin na itong San Miguel Beermen, ang gusto niyan talaga yung pinapalakas yung kanilang championship team. At kung makakakuha sila ng ganyang klaseng player, kapalit ito si Cahilig, si Rosales at si Teng. For example, kung ang kapalit yung draft pick ng NLEX, abay syempre, gagawa agad ng move yan. Kaya sa tingin ko, hindi na ako magugulat kung yan nga ay papayag talaga na gagawa ng trade. Pero syempre, sa bandang huli, ang magde-decide pa rin yan ay itong si Coach Leo Austria. Dahil eventually babalik yan kasama na rin yung buong team management nila. Maraming nagtatanong ngayon kung ito bang Converge Fiber Xers ay kinakailangan kumuha ng bagong coach. Maraming nagsasabi na all due respect kay Delta Pineda, baka hindi pa raw nito kaya yung level ng coaching dito sa PBA. Kasi kung ikukumpara natin itong lineup naman itong Converge Fiber Xers dito sa Rain or Shine Elasto Painters, di hamak na mas malakas itong Converge. Hindi katulad ng ibang independent teams gaya ng Phoenix at ng Rain or Shine, itong Converge walang problema sa budget. Nakita naman natin yung mga players nila dyan, si Arana, si Baltasar, si Deliano, Mikey Williams, Abueva. Plus next year, isasama pa dyan itong si David Defonso. Kaya nga marami nagsasabi na baka ang kinakailangan talaga nitong Converge Fiber Xers ngayon ay isang bagong coach. Or kung hindi naman magpapalit ng coach, baka ang gawin nila ay magdagdag ng isang consultant dyan. Maraming nakaalala na dati itong si Raiko Toroman, yan yung naging consultant nitong Converge Fiber Xers pero
Parang wala na siya doon sa bench nila ngayon. Baka mas makabubuti kung kukuha ng isa pang consultant itong Converge para tumulong dito kay Coach Delta Pineda. Parang yung sitwasyon dyan sa Meralco. Ang head coach nila si Luigi Trillo pero nang tumutulong doon sa pagde-design ng plays itong si Nenad Vucinic. Or dito sa Terra Firma Jeep, ang coach nila dyan talaga ay si Ronald Tubid pero nakikita naman natin kapag timeout ang nagdo-draw up ng mga plays si Jeff Napa. So baka pwedeng ganyan ang maging arrangement dito sa Converge Fiber Xers. Dahil ang sabi nga nila nasasayang lang yung talent nitong Converge Fiber Xers. Pero eventually, tignan natin. Baka ito si Delta Pineda mag-iba ng strategic approach dyan at gumanda na ang laro nitong Converge. Ang walang duda dito, may pressure dito sa Fiber Xers na mag-deliver dahil yung lineup nila ay kung ikukumpara natin, no, pwede talagang isabayan dito sa San Miguel, TNT at Ginebra. Kaya kailangan talaga na mag-deliver na itong Converge Fiber Xers para maging mas maganda yung takbo nila. Ang TNT tropang 5G nga ba ay gagawa ng mga trades dahil sa sobrang dami ng mga injuries nila. Alam nating na-eject itong nung last game si Chot Reyes dahil nga natambakan sila ng Titan Ultra. Ang sabi ng iba may dahilan naman sila kung ba't sila nagkaganon dahil ang dami ng injury. Halos yung buong starting 5 nila wala dahil sa injury. Pero ganun pa man, hindi pa rin acceptable syempre para dito sa MVP group na yung kanilang number 1 team, yung flagship team, ay matatalo ng ganyan-ganyan na lamang. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na gumawa ng malaking trade itong TNT para mapunuan yung pagkawala ng kanilang mga starters. Ito si Calvin Octana, hindi pa natin alam kung kailan babalik, maski ito sila Jason Castro, Brandon Rosser, Kelly Williams at yung iba pa. So yan ngayon ang pinoproblema ng TNT dahil syempre kinakailangan nila na makaipon ng maraming panalo para masiguro na kahit paano makapapasok sila dito sa playoffs. Dahil medyo magiging mabigat na to para dito sa ibang mga teams. Dahil alam natin itong TNT, isa yan talaga doon sa mga tinatarget ng mga teams. Dahil alam nila, malakas yung lineup niyan. So kung may oportunidad ka na talunin yan, gagawin mo talaga. Kaya ngayon, itong TNT tropa, huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na gumawa ng trade yan para maging mas malakas yung kanilang roster. Ang nagiging problema lang kasi yung isa doon sa mga gusto sana nilang makuha, itong si Christian David, nagkaroon ng knee injury. So, ibig sabihin, hindi ito makapaglalaro. Ang diagnosis daw dyan ay mga 6 to 8 weeks itong hindi makapaglalaro, no? So, by the time na bumalik ito, baka late playoff run na dito sa Governor's Cup. At syempre, kapag ganyan na, baka mas hindi po pwede dahil syempre ang TNT ngayon na kinakailangan ng trade. Dahil kung hindi sila magte-trade at magkasunod-sunod yung talo, baka hindi sila makaabot sa playoffs. So, yan ngayon yung dilemma dito sa TNT tropa at yan ang dahilan kung bakit medyo sabihin natin na problema ngayon si Coach Chot Reyes dito sa TNT. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Michael D, Mondi Guzman, si Katsakino Dukusin, si Joseph Pineda, Edwin Carmona Jr., si Malyari Mascarinas. Binabati din natin ang iba pa nating mga viewer katulad ni Jonel Alagon.